So, sa ating nakaraan na pag-aaral mga kapatid, we have come to learn kung ano po ang nilalaman ng chapter 14 of the book of Revelation. Kung natatandaan po natin in our study of Revelation chapter 13, natapos po siya with the mark of the beast. Pero hindi po nabanggit po doon in chapter 13 kung ano po ang mangyayari sa mga tumanggap ng tatak. But we do, however, understand that at the end of chapter 13, sinabi po that the mark of the beast, sino mang hindi tatanggap po nito, ay papatayin. Ngayong pagpasok po natin in chapter 14, last Friday, napag-aralan po natin that ang binibigay o inaambag po ng chapter 14 sa ating pag-aaral of Revelation is in the form of a question. Dahil po papatayin ang mga Kristiyano who do not bow down to Satan or the beast, which is another way of saying hindi sila sasamba sa halimaw and therefore hindi nila tatanggapin ang tatak. Ang katanungan po na inaambag ng chapter 14 is this: ano na lang po ang mangyayari sa mga pinatay na Kristiyano na hindi nagpasakop sa halimaw? To which we have come to learn last week from verses 1 to 5 of chapter 14, na sa presensya na po sila ni Kristo. They are reigning with Christ. Bakit po? Dahil nasa kanila ang tatak ng Diyos. Nang ibig sabihin, hindi po ito isang literal na tatak, kundi spiritually, ang ibig sabihin po nito, pag-aari po sila ni Kristo, and therefore, hindi nila kahit kailan sasambahin ang halimaw hanggang sa kamatayan. And that is why kasama na po nila si Jesus. Pero the next question arises dahil sa ating pag-aaralan po dito mula po from verses 6 to 13, kagaya po na nabanggit ko po sa inyo kanina, there is another question that is raised. Dahil alam po natin na ang mga Kristiyano na pinatay ay kasama po ni Kristo, ano naman po ang mangyayari sa mga taong nagpatatak sa kabilang buhay? That is the question that is raised. Because the first question was, sa mga Kristiyano na pinatay, ano na po ang mangyayari sa kanila? At sinagot po niya ng talatang 1 hanggang 5, kasama na po nila si Kristo. Pero ano po ang magiging kahihinatnan ng mga taong tumanggap ng tatak in chapter 13 na makikita ho natin dito in chapter 14? So ngayon, simulan po natin dito in verse 6 all the way through dahil when you look at the structure of this section, may mapapansin po tayo. 3 angels with 3 messages. So yan ang mapapansin po natin in verses 6 to 13. May 3 anghel na may 3 mensahe at natatapos sa isang tinig mula sa langit, which is unidentified. Hindi natin alam kung sino po ang nagsasalita mula sa langit kasi posible na ito po ay ang Diyos o minsan isang mysterious na person o persona in such passages as chapter 10. Pero nevertheless, yan po ang structure of chapter 14 verse 6 to 13. 3 anghel na natatapos sa isang tinig mula sa langit. So let's begin off first with the first angel. Here in verse 6, sabi po ng Biblia, at nakita ko ang isa pang anghel na dumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaro sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. In English, then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. Now, hindi dapat po ito intindihin bilang isang literal na anghel na nangangaral po as we speak at this present time in the heavens sa lahat ng mga tao. This is a vision, mga kapatid. Pangitain po ito. Unang-una, ibinigay po ng Diyos ang katungkulan sa kanyang simbahan na maipangaral po ang ebanghelyo. Hindi sa mga anghel, kundi sa kanyang iglesia. Pero dahil po ito ay maituturing isang apocalyptic na literature, isang apocalyptic na pangitain,
there are many things that you will see in apocalyptic visions, kagaya po ng mga anghel flying here and there, sharing this and sharing that, or warning him or warning her. So yan po yung mga bagay na makikita po natin in apocalyptic visions. Subalit kitang-kita ho natin dito that the first function ng isang anghel in this context ay maipangaral po ang magandang balita sa lahat ng tao. And the question might be, why? Verse 7, sabi po dito, ito ang isinisigaw niya, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Now, it's interesting dahil yung anghel na ito, mga kapatid, habang nangangaral po siya, ang kanyang ebanghelyo is not so much as come to Christ and be saved. But rather, ang kanyang magandang balita or proclamation ay ito. You need to fear God, kayo mga naninirahan dito sa lupa, dahil siya ang may likha ng langit, lupa, dagat, lahat na. And the question you want to ask is, bakit napaka-specific po ng kanyang mensahe? Unang-una, the first thing that he addresses here is to fear God. Now, in the Bible, kapag sinabi po, matakot kayo sa Diyos, especially in the Old Testament or particularly in the book of Proverbs, ang pinakahigit at pinakaunang rason kung bakit po tayo nag-aaral upang makantan ang karunungan mula sa Diyos is to fear God. Diba? Sabi po in Proverbs 1:7, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, ang ibig sabihin po ng beginning of wisdom is another way of saying ito po yung pinaka-goal ng kaalaman. Ito yung pinaka-goal at layunin kung bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi para mamaga ang ating mga utak with data o impormasyon, kundi magkaroon po tayo in our daily understanding of the Word of God ng reverence and fear for Yahweh. Yun ang ibig sabihin po nun. Pero dahil po ipinapangaral po nung anghel, matakot kayo sa Diyos, most likely ang kausap niya po dito ay hindi mga Kristiyano. Ang kausap niya po dito ay yung mga taong sumamba sa halimaw. At dahil po sa kanilang pagsamba sa halimaw, wala silang takot sa Diyos. Pangalawa, ang nabanggit niya po dito is, give Him glory. Matakot kayo sa Diyos and give Him glory. Imposible sa isang tao, mga kapatid, na mabigyan po ng glory ang Diyos kung wala siyang takot sa Diyos. Kaya mapapansin po natin sa ating mundo, how come people have no respect or reverence for God whatsoever? They put in laws and they legislate laws na masasabi po natin labag sa Biblia. And therefore, they're not giving glory to the Lord. And the answer is, wala silang takot sa Diyos. That's the reason why. Corruption in the government, corruption in healthcare, corruption in the church, corruption in marriage, corruption sa lahat ng bagay, is because when there is no fear for God, there is no giving glory to God. Yan ang problema ng mga tao dito. And because they will not give glory to God, ang sabi po nung anghel, give glory to Him who created the heavens and the earth and all the seas. Na bakit kailangan banggitin na si Kristo o ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay and thus kailangan mabigyan po siya ng kalwalhatian? Is because if you go back to chapter 13, saan po nakatuon ang pagsamba ng mga tao? Let's go to chapter 13 and let's begin here, mga kapatid, in verse 4. Chapter 13, verse 4. Bakit kailangan sabihin ng anghel who the true creator is? Because look at what these beast worshippers are saying. Verse 4. Sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makatulad sa halimaw. Walang makalaban sa kanya. Ngayon kung ibababa po natin ang basa sa talatang 7, look at this. Hinayaan din ang halimaw, verse 7.
Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So, ang ibig sabihin pala kung bakit nangangaral ang anghel in chapter 14, give Him the glory, worship Him who created the heavens and the earth, is because yung mga tao dito sa mundo who have no fear for God, who do not give the glory to God, they believe na ang dragon, who is Satan, at yung halimaw, which is perhaps the beast and antichrist, they believe na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. So ngayon, itinatama po nung anghel in chapter 14, fear God, not the dragon, not the beast, give God the glory, not the dragon, not the beast, kasi siya ang tunay na may likha ng lahat ng bagay. So yun ang ebanghelyo ng anghel. Fear God and give Him glory. Now, how do we apply that sa evangelism? Hindi ho natin pwede sabihin sa mga tao in evangelism, believe in Christ and be saved. Nang ibig sabihin, hanggang dun lang. There has to be a fear involved. Nang ibig sabihin, kaya mo tinatanggap si Kristo is because nakikita mo ang iyong nakatakot na kalagayan sa harapan ng isang banal na Diyos. And that's where fear develops. The second thing is, maibibigay mo lamang the proper glory to God kung ikaw ay magsisisi at maglilingkod sa Kanya. Pero kung ang sasabihin lang po natin sa mga tao, manalig ka lang sa Diyos, and then that's it, hindi po yun yung ebanghelyo ni Kristo. Kumbaga, ang dating is, believe and you're saved. You don't need to repent, you don't need to fear God, you don't need to surrender your life to Christ. So, hindi pa rin po yun ang ebanghelyo. So dito, ipinapakita ho sa atin ng banal na Espiritu through the angel kung ano po ang mga elemento ng magandang balita which consists of fearing God and giving Him the glory, which is a form of worship. Ngayon, pagdating po sa Lumang Tipan, it's interesting kasi merong kinalaman po yung teksto na ating po binasa kanina tungkol sa matakot kayo sa Diyos. At yan po ay mababasa in Jeremiah chapter 13. If you turn with me in Jeremiah chapter 13, malamang dito po humugot si John with regard to that fear God na statement. Jeremiah 13, starting at verse 15. Basahin po natin. Jeremiah 13, verse 15. Look at this. Makinig kayong mabuti, at huwag kayong magmataas dahil nagsalita ang Panginoon. Verse 16. Parangalan nyo ang Panginoon na iyon Diyos habang hindi pa niya ipinapadala ang kadiliman at habang hindi pa kayo nadadapa sa madilim na mga bundok. Ang liwanag na inaasahan ninyo, gagawin niyang napakatinding kadiliman. In English, hear and pay attention. Do not be arrogant, for the Lord has spoken. Give glory to the Lord your God. Before He brings the darkness, before your feet stumble on the darkening hills, you hope for light, but He will turn it to utter darkness and change it to deep gloom. Now, kung ito ang pinaghuhugutan po ng Revelation 14 where the text says, give glory to God, at dito po humugot again ng Revelation, the question might be, ano po ang konteksto ng Jeremiah chapter 13? And the context of Jeremiah 13 is that the entire nation and nations ay tumalikod sa Diyos. So ngayon nagbibigay po ng babala si Yahweh sa pamagitan po ni Jeremiah, kung hindi kayo magsisisi at magpapakumbaba sa aking harapan, akala ninyo liwanag ang parating sa buhay ninyo. Hindi. Kadiliman.
And unless you give the glory back to Yahweh, the darkness of judgment is coming towards you. So kung yan po ang pinaghugutan po ng Revelation, in-apply naman ng Revelation ang Jeremiah 13 to the nations who worship the beast, at kung hindi sila magsisisi, judgment and darkness or outer darkness ang magiging kahihinatnan nila. Now, if we go back to chapter 14, let's look at the second angel. There is another angel na lilitaw. Let's start in verse 8. Revelation 14, verse 8. Tignan niyo po ang nakalagay. In Revelation 14, verse 8. Kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel na sumisingaw. Bumaksak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humihikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila na kinamumuyan ng Diyos. A second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon, the great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Now, notice the words of the second angel. Ayon po in verse 8, ano po mapapansin po natin? It has the words, fallen, fallen is Babylon. Now, kung gagawin po natin literal yung lugar po ng Babylon in light of our modern geography, ang lugar po ng Babylon po as we speak would be technically Iraq. Kung gagawin po natin literal. Pero it is interesting dahil sa panahon po ni Apostol Pedro, nung naisulat po niya ang 1 Peter, nabanggit po niya in chapter 5, binabati ko ang lahat na nandyan sa Babylon. And the question might be, what does Babylon mean in the first century? Sa panahon po ng mga apostol. Well, before I answer that, in the Old Testament, ang lugar po at yung nation ng Babylon had some form of idolatrous significance. Unang-una, we recall yung tinatawag na Tower of Babel, kung saan nagkaroon po ng confusion ng mga tao. And they were very idolatrous. And then, pagdating po in the major prophets and the minor prophets, pati na rin po in 1 Samuel, 2 Samuel, and the Chronicles, sino po yung empire na lumusob sa Jerusalem? Babylon. Babylon destroyed Jerusalem. Babylon destroyed the people. Babylon led many into captivity. Ngayon, in the first century, pagdating po sa Bagong Tipan, ang spiritual Babylon ay konektado sa lugar ng Roma. At bakit po hinalintulad po ang lugar ng Rome sa Babylon of the Old Testament? Well, let's look at the comparison and parallels. Babylon, nilusob po niya ang Jerusalem. Rome, nilusob din niya ang Jerusalem. Babylon, winasak po niya ang templo. And in the year 70 AD, winasak din po ng Roma ang templo. Babylon had Nebuchadnezzar at nagtayo din po siya ng isang malaking imahe para sambahin. In Rome, marami mga emperador na ninais po nila na sila'y sambahin ng mga tao. So dahil po dito, ang tawag po sa Babylon in the first century was nothing more than a code name para po sa Roma. Pero sa ating kasalukuyan, according to what we see in Revelation, ang Babylon ay hindi lamang po natatapos po to Rome, kundi ang nilalarawan po ng spiritual Babylon is the world and those who worship Satan. Kaya ang sabi po sa 1 John, the whole world lies in wickedness. Marami mga Diyos-Diyosan dito po sa mundo. Kaya maituturing po natin na ang lahat ng bansa is a form of spiritual Babylon. At hindi lang po nalilimitahan lamang sa Roma. So with that being said, ano pong ibig sabihin po ng fallen is Babylon? Does that mean Rome is fallen? Does that mean our world is fallen? The words fallen ay isang salita na masasabi po natin upcoming judgment.
May darating na hukom, may darating na paghatol mula sa Diyos sa mundo. And we see this several times in Revelation. Halimbawa, kung babasahin po natin in chapter 18, verse 2. Tignan po natin. Chapter 18, verse 2. Tignan nyo ho. Madalas na binabanggit po in this chapter alone, yung salitang fallen, yung destruction of Babylon. In chapter 18, verse 2, sabi po ng Biblia, sumigaw siya na malakas, bumagsak na ang sikat na lungsod ng Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal. Ngayon kung ibababa po natin ang basa in verse 10. Verse 10. Tignan nyo ha. Same chapter, but verse 10. Tatayo lang sila sa malayo at magmamasid dahil takot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Sasabihin nila, sayang ang sikat at makapangyarihang lungsod ng Babylonia. Sa loob lang na maikling panahon ay naparusahan siya. And lastly mga kapatid, in verse 20 to 21. Look what it says, verse 20 to 21. Kaya kayong lahat ng nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo mga propeta, mga apostol at mga pinabanal ng Diyos dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya. Pagkatapos may isang makapangyarihang anghel na kumuha ng isang batong kasing laki na malalaking gilingan at inihagi sa dagat. Sinabi niya, katulad ito ang pagkawala ng sikat na lungsod ng Babylonia dahil hindi na siya makikitang muli. So bakit po 3 beses binanggit po, Babylon is destroyed, Babylon is destroyed, Babylon is fallen? It is another way of saying, yung mga namumuhay dito sa mundo na ayaw magsisi, that do not want to turn to Christ or repent of their sins, destruction is coming upon the world. Yun ang ibig sabihin po nun. Now, it's interesting kasi in the Old Testament, nilunod po ng Diyos ang buong mundo. Hindi po ba sa panahon po ni Noah? And that is why He made a covenant with Noah na kung tawagin po, the rainbow. The rainbow signified a covenant between Noah and God, or in other words, God and humanity, na kahit kailan hindi na po lulunurin ng Diyos ang mundo in its totality. Pero hindi nangangahulugan na hindi pa rin wawasakin ng Diyos ang mundo. Dahil hindi man po niya wawasakin ang mundo sa baha, pero wawasakin po niya sa apoy. At kung literal man yung apoy na binabanggit po in Revelation, so let it be. Pero kung yung apoy ay naglalarawan ng galit ng Diyos in final judgment, most likely, bahagi yung binabanggit po dito, Babylon is fallen. Babylon is fallen. Babylon is fallen. In other words, Rome is fallen. Rome is fallen. Rome is fallen. At sa madaling salita, the world is going to be fallen. The world is going to be fallen. The world is going to be fallen. Ngayon, kung babalikan po natin mga kapatid, yung salitang bumagsak na, ito po ay pinaghugutan sa Isaiah chapter 21. In Isaiah chapter 21, this phrase, Babylon is fallen, is not a New Testament usage, kundi sa Lumang Tipan, madalas na po ginagamit po ito. In Isaiah 21 verse 19, tignan niyo po ang nakalagay. Or verse 9, I'm sorry. Isaiah chapter 21 verse 9. Okay? Isaiah chapter 21 verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi ho dito, at ngayon, tignan niyo, may dumarating na mga karwahe na hila-hila na 2 kabayo. At sinabi pa ng bantay,
nawasak na ang Babylonia. Ang lahat ng imahe ng kanyang mga Diyos-Diyosan ay nagbaksakan sa lupa at nawasak lahat. In English, look, here comes a man in a chariot with a team of horses. And he gives back the answer. Babylon has fallen, has fallen. All the images of its God lie shattered on the ground. Now, kung humuhugot po ang Revelation, and there's several more, pero magbibigay lang po ng halimbawa in Isaiah 21:9. Kung ito ay isa sa mga pinaghugutan po ng Revelation 14, you now understand kung bakit dito po siya humugot. The reason why Babylon, at that time, which was the actual empire, ay wawasakin po ng Diyos, is because of idolatry. In-apply po yan ngayon ng Revelation because saan nakatuon yung idolatry ng mga tao sa mundo? Kay Satanas at sa halimaw. So ngayon, in-apply po ang Isaiah 21 sa Revelation 14 nang ibig sabihin kung ito ang gagawin ng Diyos, wawasakin niya ang Babylonian Empire in the Old Testament. At nangyari nga po yun nung dumating po ang Medo-Persians, yan din ang mangyayari sa mga taong sumasamba kay Satanas. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? That's the point. Now, if that was not scary enough, balikan po natin ang chapter 14 at basahin po natin ang verse 9. And we will hit into the third angel. Third angel. Sabi po dito in verse 9, sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna, which means the third angel. Sumisigaw din siya ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay, verse 10, ay makaranas ng galit ng Diyos, sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Now, notice what it says in verse 9. The third angel that comes, which is the last angel in this section of verses 6 to 13, ang toon ng kanyang mensahe is not on a specific corporate group, kundi it's on specific people na tumanggap ng tatak. Well, kailan po ba naganap yung pagtatak sa noo, sa kanang kamay? That was in chapter 13. Nabasa natin kanina, any man who receives the mark on his forehead or right hand ay pwede kumain, magbenta, at bumili. Pero yung mga hindi magpapatatak, which means they're not going to submit to Satan or his ways, they will not compromise the gospel, ay papatayin. Now, in chapter 13, nabanggit ko nga po sa inyo kanina, hindi binanggit kung ano ang magiging kahihinatnan ng mga taong tumanggap ng tatak. All it says there, if you receive the mark, you can buy and sell. If you don't receive the mark, you will not be able to buy or sell. Yung lang ang nabanggit in chapter 13. Pero hindi nabanggit in that chapter what will be the status and destination ng kanilang mga kaluluwa after this life. Diyan, sinasagot ng chapter 14 verse 9 kung ano po ang kanilang magiging destination. At ang sabi po ng third angel, kayong mga tumanggap ng tatak, parurusahan kayo ng Diyos. Now, in your Tagalog translation, ang nakalagay lang po dito is, in verse 10, makakaranas ng galit ng Diyos. Pero sa wikang English, especially if you're using the NASB, LSB, or NIV, it doesn't have the words parusa ng Diyos per se. What it does have, however, are the words in verse 10. Isusulat ko na lang po yung literal. Will drink the mixed wine with mixed. Yan ang nakalagay sa original. That's what it literally says. You will drink the mixed wine
with unmixed. Okay? So, ulitin ko ha. Unmixed pala. Pardon my typo there. Will drink the mixed wine with unmixed. Ngayon, mapapaisip ka, bakit ito ang nakalagay sa original, unmixed? Parang that doesn't make any sense. The context here serves us to understand in light of the word wine. Kasi in the first century AD culture, kung natatandaan po natin yung sinabi ng ating Panginoon in John 2, natatandaan niyo po yung wedding miracle in Cana? Di ba ginawa po niya yung ala or yung water into wine? Natatandaan niyo ho yun? Now, may sinabi po yung mga bisita eh. You have saved the best wine until now. Now, in the first century culture, ang ibig sabihin po nun, kung nais niyo po yung pinaka-purong alak, hindi ka maglalagay ng tubig. Kasi once na naglagay ka ng tubig, ang tawag po doon, mixed. Which means na haluan na siya ng tubig. Now, hindi ko na po matandaan per se yung parts of how much you mix. I think it's 2 parts, a third part, hindi ko na po matandaan. Pero, once na naglagay na po tayo ng tubig dun sa alak, hindi na siya magiging matapang. Kasi kapag masyado matapang, malalasing ka. So, naglalagay ho sila ng tubig. Pero, kung gusto mo talaga yung puro, hindi ka maglalagay ng tubig. At habang inom ka ng oinos or grape juice that is intoxicating, wine talaga, malalasing ka. Na mapapaisip ka kung yun ang ibig sabihin po ng mixed wine at unmixed, bakit ito yung sinabi ng anghel? Matitikman ninyo, kayong mga nagpatatak sa noo at sa kanang kamay, the mixed wine ng galit ng Diyos with the unmixed. Yung ibig sabihin pala ng unmixed po dito is not literally wine, kundi it means matitikman ninyo yung purong-puro galit ng Diyos. Nang ibig sabihin mga kapatid, yung salitang galit ng Diyos ay nakakatakot na eh. Pero the fact na sabihin mo, matitikman mo yung purong-puro, walang halo na galit ng Diyos, this is another way of saying the infinite wrath of God. Dahil tinanggap ninyo yung temporal pleasure, dahil tinanggap ninyo yung temporal authority and power with the beast, sa kabilang buhay, matitikman ninyo the everlasting, infinite, never-ending, unstopping, if I could even make up that word, wrath of God. Unmixed. Kumbaga, no holds barred. Ibubuhos po niya yung galit ng Diyos. Now, on another note, nung si Kristo po ay naipako sa krus, He also, mga kapatid, tasted for the elect the unmixed wrath of God. Now, I want you to think about that. Bakit hindi ang mga anghel ang naipako sa krus for our sins? Because they are not able to take the infinite wrath of God. Bakit hindi tayo bilang mga makasalanan ang naipako sa krus? Because we will never be able to satisfy the infinite, unmixed wrath of God. So bakit po si Kristo? Not only was He perfect, not only did He live up to the standard of God, pero siya by nature ay Diyos din. And to satisfy the demands of a holy, perfect God, you need God to fulfill that. So, meron po ba nakatikim ng unmixed wrath of God? Si Kristo. At dahil po sa nangyari po sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo, pagdating po sa tamang panahon, may ipipresenta po tayo ni Jesus as blameless and righteous. Because on our behalf, He took the unmixed wrath of God for our sake. Priority, unang-una, yung kalahatian ng Diyos. Pangalawa na lang ho tayo doon. Kaya nasabi po ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 5, verses 20 to 21, He who knew no sin
became sin on our behalf, that we might be the righteousness of God through Him. Siya na hindi nakakilala, nakatikim, nakaranas ng kasalanan, ay hinatulan na parang siya ang nagkasala upang tayo sa ating panahon na tayo ipipresenta ng Diyos sa Kanyang harapan ay maituring matuwid because of Christ. Now that's Jesus. But these guys will also experience it as well. Now you think about that, mga kapatid. Mararanasan po nila the unmingled wrath of God. Moreover, it is fascinating dahil when you continue reading down, mga kapatid, may nabanggit po dito in verse 11 that we should really pay attention to. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Now there's two things that you will notice about verse 11. So buburahin ko na muna ho ito. In verse 11, there's two things that you will notice. Unang-una, nabanggit po dito, everlasting smoke that ascends. Yun ang nakalagay . And number two, no rest, day and night. Now, let's deal with the first one, mga kapatid. What does it mean na yung usok po ay hindi natatapos? Kasi when we look here, lalo na sa Manitoba, kailan lang nakaroon tayo ng maraming mga forest fires . And minsan yung mga ibang provinces, kagaya po ng Alberta, when they had a forest fire, umabot ho dito. So parang ang dating is, wala na yata tigil yung usok. Di ba naranasan din po natin, a couple of weeks ago, a month ago, I can't recall. Pero parang the atmosphere was so cloudy, was so smoky, na parang hindi yata maalis-alis. Now imagine that. This is not several weeks, this is not a couple of months, this is everlasting smoke na hindi natatapos. Anong ibig sabihin po nun? Well, kagaya po ng mga ilang verses na napag-aralan po natin kanina, even this very phrase ay humuhugot din po sa lumang tipan. So turn with me in Isaiah chapter 34. I'm telling you, mga kapatid, Revelation ay madalas humuhugot sa Old Testament. Isaiah 34 beginning at verse 8. Isaiah 34 verse 8. Now look at this. Isaiah 34 verse 8 to 10. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang maghiganti sa kanyang mga kaaway para tulungan ang Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira. Ang buong bansa ay masusunog at hindi mapapakinabangan. Verse 10. At hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang matitira o dadaanan man lang sa Edom kahit kailan. Now for those who are curious, ano po ba itong Edom na ito? Edom. Edom, mga kapatid, is another way of saying ito yung mga lahi ni Esau. Okay? Edom. Mga lahi po ni Esau yan, the Edomites. Ngayon, the language here is interesting dahil hindi lang po yung mga Edomites particularly ang nais po wasakin ng Diyos, but this is to be understood as every single person na kumakalaban sa Kanya. May itinalaga ang Diyos isang araw kung kailan po niya wawasakin ang mga tao. And what is the catastrophe and the result of this judgment? Well, sabi po in verse 10, it will not be quenched night or day, its smoke will rise forever.
From generation to generation, it will desolate. No one will ever pass through it again. So ngayon, kung ang Isaiah 34 is the theological reference and backdrop ng Revelation 14 verse 11, that the smoke is going up forever, ever, and ever, then ang ibig sabihin po ito is not a literal smoke, kundi judgment din. Pero saan nakatuon po yung judgment? Sa lahat ng mga tao na hindi nagpasakop sa Diyos. Hindi nagtiwala kay Kristo. Now, we now move to the second part of verse 11. Yung mga taong hahatulan ng Diyos ay makaranas ng paghihirap at walang katapusang what? Torment. Day and night. Wala po silang kapahingaan. Now, it's one thing na marami ho sa inyo ay nakaranas po, if not even now, nakaranas po na matinding kapaguran. There are some of you in the healthcare field, some of you in the government, there are some of you in general labor na nakaranas po ng 12-hour shifts, 10-hour shifts, 16-hour shifts, and ano po pakiramdam ninyo? Pagod na pagod. That's on a physical level, sometimes even mental. And kapag hindi po natin napapakain ng ating mga kaluluwa, what happens? Even on a spiritual level, nakakaranas ka ng kapaguran. Now, I want you to imagine this to the best that you can. When it's God's wrath that never ends will be placed on sinners who do not repent, makaranas po sila ng not physical torment, but spiritual torment forever, day and night without rest. At yan ay paulit-ulit na binabanggit in Revelation. Halimbawa, if you turn with me mga kapatid in chapter 20 verse 10. I just want to show you one example. Chapter 20 verse 10. Bakit po paulit-ulit binabanggit? To give a terrifying warning sa mga tao. Revelation 20 verse 10. Look at this. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Now, we must understand, si Satanas, he is a spirit. He is an angel. So, ang mga anghel are technically spirits. Okay? Pero, even though siya po ay anghel/espiritu, makakaranas din po siya ng kahirapan araw at gabi. Now, I want you to think about this. Kung si Satanas, yung punong at yung ama ng lahat ng kasalanan, ang makakaranas po ng ganito, ganoon din ang mararanasan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Now, you will notice a parallel and comparison po dito. Unang-una, Christ suffered, and therefore His church will also suffer, pero for the sake of righteousness. Satan, however, will suffer, and so his followers, but for unrighteousness. So ito ay nagtuturo ho sa atin kung sino man ang pinaglilingkuran mo, kung ano ang kanilang kahihinatnan, yun din ang magiging destination din po natin. Whether for righteousness or for unrighteousness. So hindi po pwede mamuhay ka na neutral. Nang ibig sabihin, I don't serve God, I don't serve the devil. I remain neutral. Imposible yon. You cannot remain neutral. It's either you serve God or you serve the devil. And in each service that you bring, till the day that you die, meron po siyang eternal consequence. Now, sa Ebanghelyo po ni Marcos, Lucas, and even Matthew, in Luke's Gospel, sabi po niya that there are several degrees of punishment pagdating po sa impyerno. Yung nakakaalam na kalooban ng Diyos pero tumiwalag balang araw at hindi po niya sinunod,
mas matindi ang kanyang haharapin. In Mark's Gospel, especially in chapter 8, verses 44 and following, sabi ho doon, where the fire is not quenched and the worms do not die. Now, there's a textual variant there, pero I won't spend too much time. The point is, walang katapusan na kahirapan. Walang katapusan na kahirapan. And then in Matthew 25, ito pa yung matindi. Sinabi ng ating Panginoon in a parable, in Matthew 25 verse 40 and following, sabi niya po doon, into everlasting punishment that is prepared for Satan and his angels, where there is weeping and gnashing of teeth in outer darkness. Now, I want you to picture that, mga kapatid. Walang katapusan yung kahirapan. Walang katapusan yung galit ng Diyos ang ipapatong sa atin. Walang kapahingaan, walang kapayapaan. There's weeping and gnashing of teeth. And the question might be, why is there weeping? They're weeping not because they regret, mga kapatid, not serving Christ. They are weeping because of the pain. Pangalawa, why is there gnashing? Anong ibig sabihin ng gnashing? It's another way of saying, yung mga tao na nasa impyerno, even on the day of judgment, great white throne judgment, lake of fire, lahat-lahat na. Even in the lake of fire, may galit pa rin sila sa Diyos. Can you imagine that? May mga katuruan kagaya po nito, yung mga umiiyak, sila po yung umiiyak dahil nagsisi na sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi ho. Walang taong binigyan ng pribileyo na magsisi na mahuhulog sa impyerno. Dahil ang lahat ng binigyan ng karapatan ng Diyos, o pribileyo rather, na magsisi, godly sorrow, godly repentance, ay papasok sa kanyang kaharian. So then the question is, ano yung kalungkutan na nararanasan ng mga tao? It is worldly sorrow. Pain. Suffering. Now, I'll give you an example of that suffering and pain. Yung talinghaga in Luke 16, you remember the rich man? In Luke 16, 19 to 31, you remember that? May nabasa po ba tayo na habang nagdadaing ho siya, may pagsisisi? Did he ever say, Abraham, please tell Jesus I'm sorry. I'm sorry for all my sins. May nabasa po ba kayo in that section? Wala. Ang sabi lang po niya, it's hot, put water in my tongue. Pangalawa, he goes on to say, please tell Lazarus to be sent to my family's home, to tell my family members. Pero wala kang mababasa, Yahweh, I'm sorry, I sinned, what I did was wrong. At hindi lang ho yun, kino-correct pa niya si Abraham in his theology. What does that tell you about people who are in hell and will be going into the lake of fire? Those who go to hell are people on this side of life do not repent and will not repent even in the next life. Kaya, kung may napapakinggan po tayo ng mga katuruan that may nakita daw sila pangitain, panaginip na may mga tao nagsasabi, oh Jesus, I'm sorry for my sins. Hindi biblical yun. Because ang lahat na nagsisisi kay Kristo ng tunay, hindi sila pupunta doon. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng binigay ng Ama sa akin, ni isa ay hindi mapapahamak. So why is there weeping and gnashing of teeth? It's for personal reasons. Not for God's glory, but for their own glory. Hindi nila matanggap that God put them there because of their self-righteousness. So with that being said, no rest day and night. So I want to show you the sequence of this because you don't want to miss this out. Tignan niyo po yung sequence ng tatlong anghel. The first angel, Angel A, lagay ko na lang po A1. Ano po ang kanyang mensahe? Fear God, give Him glory. Okay? Angel 2, Babylon has fallen.
Okay? Number 3, angel 3, torment and pain awaits the ungodly. Now, what do you see in the sequence? This is pretty much the message from verses 6 to 11. Ito yung mensahe kung pagdidikitin po natin. Ibigay ninyo ang kaluwalhatian sa Diyos. Matakot kayo sa Kanya dahil wawasakin niya na ang mundo. Pero hindi lang niya wawasakin ang mundo. Ito ang kahihinatnan ng mga taong naglilingkod sa dragon, sa halimaw dito sa mundo pagdating sa kabilang buhay. Yan ang mensahe of verses 6 to 11. You don't want to believe the gospel? Fine. The world will be under God's wrath at the final day of judgment. But it's not just the world, but also those who are associated with the world. There will be no rest day and night. So we could say the first 3 angels, ang kanilang mensahe ay nakatutok sa mga tumanggap ng tatak. Pero ano naman po ang mensahe ng Diyos sa mga hindi magpapatatak? Now we go to verse 12. Chapter 14, verse 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya kayo mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalatay kay Jesus, kinakailan maging matiisin kayo. This calls for patient endurance on the part of the people of God, who keep His commands and remain faithful to Jesus. Now, this is the second time binanggit po yung salitang magtiis kayo. Because the first time na binanggit po ito was in chapter 13, verse 10. Kung babalikan po natin ang chapter 13, verse 10. Look at this. Chapter 13, verse 10. Sabi po ng Biblia in chapter 13, verse 10. Ang sino mang itinakdang dakpin ay dadakpin. At ang sino mang itinakdang mamatay sa espada ay mamamatay sa espada. Kaya ang mga pinabanal ng Diyos ay kailangan maging matiisin at matatag sa kanilang pananampalataya. So that's the first time binanggit po, this is the perseverance of the saints. The second time na binanggit po siya was what we read kanina in Revelation 14, verse 12, where it says, this calls for patient endurance on the part of the people of God who keep His commands and remain faithful to Jesus. Na bakit kailangan banggitin po yun? The reason why ito ang binabanggit po nung tinig mula sa langit sa mga taong ito is because if you are ever tempted to compromise your faith and gospel for the sake of worldly means, look at what will happen to them if you do. Nang ibig sabihin, wag mong isusuko ang iyong pananampalataya para lang sa pagkain, para lang dito sa mga bagay dito sa mundo, dahil ito ang kahihinatnan ng mga taong nagpatatak. Look at them. Walang katapusan na kahirapan ang mararanasan nila sa kabilang buhay. In other words, temporal suffering or eternal punishment, mamili ka. Siyempre, sa biyaya po ng Diyos, temporal suffering na lang tayo. Kasi kaya nga sinabi temporal, panandalian lang. Mahirap, nakakatakot, pero by the grace of God, makakasama naman natin si Kristo. Pero yung mga sumasamba sa halimaw, wow, ang sarap! Malaya kong gawin ang gusto kong gawin. There's no law. I can live however I want to live. Yeah, that's only a short period of time. Pero sa kabilang buhay naman, begins eternity. Walang tapos na kahirapan. Walang katapusan na kahirapan. Now, I want you to think about that, mga kapatid. Nakakatakot po talaga, pero this is actually an encouragement. Sinasabi ng banal na Espiritu in verse 12,
Kayo mga pinabanal, sabi niya, you who are in Christ, do not compromise. Do not compromise. Do not compromise. So ngayon, here's the question, bago po tayo magtapos. Kung ang mga ito, ibinenta po nila o pinalit po nila, kagaya ni Esau, ang kanilang mga sarili for the sake of something that is temporal, pero ang sukli naman puno sa kabilang buhay ay walang katapusan na kahirapan, the next question that is raised is, Lord, if I continue in persevering in the light of all the suffering that is temporal, what will be our reward? Let's go to verse 13 of Revelation 14. Verse 13. Pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Napakaganda sa English eh. Then I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Which means beginning in the first century hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Why? Because they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Now, nais ko po maibigay ng linaw ho ito before we close. This is not to say that you enter into God's rest or heaven or presence through good works. That's not what it means. Ang ibig sabihin po ng good works po dito is not what you've done, kundi the moment that you got saved, yung mga ginawa ng Espiritu sa pamagitan mo to live for Christ. You remember what Jesus says in John 5? There will be two resurrections. The resurrection of the damned, the resurrection of those who do good. Yung ibig sabihin of those who do good, yung mga tumanggap kay Kristo. So in other words, what it's saying is, matatapos na ang labors mo. Well, what is your labor? Suffering? Battle against sin? Remaining firm in the gospel? Living for Christ despite our sinful nature? You will now have rest from sin. You will now have rest from death. You will now have rest from Satan. And it's fascinating dahil, natatandaan niyo po ba yung salitang recapitulation? Di ba napag-aralan po natin yun that the book of Revelation ay punong-puno ng tinatawag na recapitulation? Kapag sinabi po yung salitang recapitulation, ito po ay isang eksena na nabanggit po in the previous chapter na inulit na naman in another chapter pero sa ibang anyo. Yun ang ibig sabihin po nun. So bakit ko po nabanggit yung salitang recapitulation? Because when the Holy Spirit says, you will rest from your labors, this is actually a reference to chapter 6, verse 11. Balikan po natin ang chapter 6, verse 11. Verse 11. Chapter 6, verse 11. Bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at ang kapwa na naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. In English, look what it says. Then each one of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants as their brothers and sisters were killed just as they had been. Now, yung ibig sabihin po ng wait a little longer, magpahinga. Magpahinga. So, in other words, habang tayo po ay
nagpapatuloy sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, parang po tayo mga Israelita sa lumang tipan. They were persevering saan? In the wilderness, dahil meron po silang goal eh. Papasok po saan? Into the promised land. The rest, where there's milk and honey. The New Testament church, we are in the spiritual wilderness na kung tawagin, the world. There will be temptations. There will be distractions. There will be discouragements, obstacles, trials. Pero meron po tayong layunin while we keep moving forward para makapasok sa kapahingaan ng Diyos. So to end things off, mga kapatid, I want to take you in Hebrews chapter 4. Napakaganda ng tekstong ito. Hebrews chapter 4, beginning at verse 9. And whenever you feel like you want to give up, read this promise of God. Read this text. Hebrews 4, verses 8 and following. Tignan niyo ha. Dahil kung tunay na nadalas ni Jose sa kapahingaan ang mga tao noong una, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingaan. Kaya may kapahingaan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingaang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sino man magkakamit ng kapahingaang mula sa Diyos ay magkapagpapahinga rin sa mga gawain niya. Tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin natin makamit ang kapahingang ito. Huwag nating tularan ng mga tao nung una na sumaway sa Diyos. At baka hindi natin ito makamtan. Now, look at the biblical theology of this. He mentions Joshua. Sino ang ginamit ng Diyos to lead the people into the promised land? Joshua. Pero hindi po yun yung final resting place. Dahil meron pa darating, isa pang Josue sa bagong tipan, whose name is Jesus, that will not lead you to a geographical Jerusalem, but will lead you into the new heaven and new earth. Kung saan ang pangako po ng Diyos ay, there will be no more sorrow, there will be no more pain, there will be no more death, for the former things have passed away. I have made all things new. It is done. At sino po ang nangako nito? They will have rest. Hindi si Gabriel, hindi si Michael, hindi si John. The Bible says, and the Spirit says, this will happen. Kapag ang Espiritu Santo ang nagsalita, dahil siya ay Diyos, sigurado, magaganap po ito. So sa buod mga kapatid, what can we learn from verses 6 to 13? Well, what we learn is, when we as Christians are tempted to compromise, sa tulong po ng Diyos, don't. Dahil ang kahihinat na ng mga tao who surrender their so-called faith for the world ay walang katapusan na kahirapan sa kabilang buhay. Pero notice this, yung mga tumiwalag sa pananampalataya, yung mga taong sumamba sa halimaw, wala silang kapahingaan. Pero pagdating sa mga naglilingkod sa tupa, meron po silang matatagpuan, kapahingaan. You see the parallel between the two? Those who have the mark of the beast, no rest. Those who have the mark of Christ, you will enter into His rest. So my encouragement po sa inyo mga kapatid nitong gabi, sa tulong po ng Diyos, do not compromise your faith in Christ. There is a rest na nakalaan para sa atin. So with that being said, nais ko po buksan ang ating Bible study floor sa mga may katanungan. Yes po. Just to compare lang, Pastor, na when John the Beloved wrote that Revelation, he was talking to the seven churches. The seven churches? Okay, Yeah. so are we included to that seven church or just for the minor Israel lang? Yeah. Well, I would say it's for everyone.
for everyone. Kasi ang revelation po, may tinatawag na historical application and universal application. Yeah. Yeah. But then, yung bang sinasabi mo na yung hindi ka makakabili, kaya magpatatak. Do the Bible teach that is for the whole world? Yeah, absolutely, yeah. Kasi nabanggit na po dito, ang sumamba sa halimaw is every tongue, every tribe, every nation. So that would include everyone. How will they do that? Like, paano pagtatak o pagsamba lang ba? Or just to worship, to accept? O compromise ang ibig mo sabihin? So the rule of thumb po doon, Dad, in every generation, we have to understand na ito po ay nagsimula na sa panahon po ng 7 iglesia, pero nagpapatuloy po yan in every generation hanggang hindi pa bumabalik si Kristo. So we can say that in every generation, nangyari na po yan sa panahon po nila Hitler. Nangyari na po yan sa mga 70 AD. It's happened throughout history. Pero what we could say is every history and generation na pumipilit sa atin na tanggihan mo si Kristo, yun na yun. So yun ang ibig sabihin ng yung pagtatak noon. Ibig sabihin, tinatanggihan mo, you're rejecting Christ. Yes. So kasi nagiging literal kasi sa mga It's not tao literal. yun eh. It's not literal. So I just want to confirm, kasi may mga taong ganun, Yeah. na buong akala nila, na kailangan pala, huwag tayo magpatatak. But then it's absolutely what compromising. That's what it means. Yeah. So again, hindi siya literal. Kasi kung gagawin po natin literal din yan, then that means ang bawat isa ho sa atin, may tatak din ang pangalan ni Kristo sa ating mga noo. So always remember, hindi lang yung mga sumasamba sa halimaw ang may tatak. Pati na rin ang mga Kristiyano may tatak din. So all that means, mark or imprint or to engrave is just another way of saying, pag-aari sila. Pag-aari. So it's spiritual, it's symbolic, it's not literal. Okay? Yes, Brother June. Sinabihan ko kasi na huwag kang bibigyan sa Starbucks. Sinusuporta niya ng LGBT. Saka yung demonize niya. Nagiging legalistic ba ako? Sino ho nagsabi nun? Ako. Ikaw nagsabi na huwag bumili? You only become legalistic, Brother June, if you say, anyone who buys Starbucks is going to hell. Pero hindi nyo naman sinasabi ho yun eh. So you're not legalistic. But I would also be cautious kasi halos lahat ng binibili po natin technically has some connection with wrongdoing. So that would pretty much say that don't buy McDonald's anymore. Don't buy Gap. Don't buy anything made in China because of child labor and etc. So maari mapulaan po kayo of being inconsistent. Pero the moment you start saying that anyone who buys Starbucks is not going to heaven, yun, nagiging legalistic na ho kayo. Kasi nagdadagdag na po kayo sa Ebanghelyo. Which, praise God, hindi nyo po ginagawa. Yeah. So we just have to be aware of yung mga upcoming arguments for our inconsistency. Okay? Anyone else? And just to add, nagkasala din po sa Diyos nung mga, not sinuunang panahon, but before. Dahil itinuro ko ho noon, anyone who has Nike is an idolater. Kaya ang ginawa ko ho, kinuha ko po yung mga damit ni Papa na puro Nike, binunot ko po yung mga Nike logo. Kasi ang pagkakaintindi ko ho noon, Nike, which is a God of victory, whoever wears that, sumasamba sa Nike God. So ang ginawa ko, naging legalistic po ako. I said that anyone who wears Nike is an idolater. So, I repented of that. Kaya ayoko na matulad po kayo sa akin. Don't fall into that ditch. Because I made a huge mistake. Yeah. Yes. Doon sa 7 churches dyan sa Revelation, di ba 2.5 lang yung naging matuwid sa harap ng Panginoon, right? So, sa panahon natin ngayon, so maaaring tayo papasok doon sa 2.5 na yun. Kasama rin ba tayo doon sa 2.5 na yun? Depende po, ma. Parang ano lang, parang hindi naman, ang tawag dito, Nilalarawan lang na parang sa panahon natin ngayon, let's face it, there's no perfect church. Right? Absolutely. There's no perfect person. So pero tayo parang papasok tayo dun sa 2.5 na church na Depende ho. So, kagaya po nung tanong po ni Papa kanina, there's a historical application,
there's a universal application. So the historical there is, may literally 7 historic churches na yun talaga ang kanilang sitwasyon. Pero ang bawat kahinaan o pinagdadaanan po nila ay angkop sa universal church, in a sense. So, yung tanong po ninyo about, is it possible na maging bahagi po tayo by larawan doon sa 2.5 churches? It depends sa sitwasyon po ng church. So, kagaya po nito, all 7 churches are technically saved, pero tumalikod sa Diyos. So, Laodicea, pwede mangyari po sa church natin, yung maging Laodicea. Nang ibig sabihin, kapag naging masyadong self-sufficient na ho tayo and too independent na that we don't need God, we're like Laodicea. Or, pwede po tayo maging Ephesus, na marami po tayong alam sa doktrina, theology, masipag tayo in defending against wrong doctrine, pero if we don't have love for Christ, pwede din po tayo mahulog doon. So, it really depends po sa climate ng bawat iglesia. Yeah. Kaya nga ang kagandahan po nito, repent, and he that overcomes will receive this. So, lagi nag-uuwi ang Panginoon sa katapusan with an encouragement to repent and a reward to be received. So, posible ho yun. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions? Related, unrelated? Brother Ray? Is it biblical ba, Pastor, pag kunyari pag-pray mo is yung unbeliever? Say, for example, sabi mo may sakit yung isang tao, pero wala siyang connection kay God. Unbeliever siya. Is that biblical to pray for someone like that? For their salvation? Hindi salvation. So sabi mo healing lang kung kunwari. Absolutely. Kasi ginagawa ho natin yun as a means para mabahagian din po natin sila. Pero we also have to explain that God is not obligated to heal you. Kasi wala kang relasyon sa Kanya. Matter of fact, you're an enemy of God. But, it's also interesting, Brother Ray, dahil kaya ako ho nasabi po, yes, because Jesus healed 10 lepers, pero isa lang ang bumalik. Bukod pa ho dito, marami po pinagaling ang ating Panginoon na masasabi ho natin, hindi lahat sumampalataya. A good example of this is in John chapter 2. Sabi po doon in verse 23 and following, maraming himala ang ginawa ang ating Panginoon, pero hindi nagtiwala si Kristo sa kanilang pananampalataya, sapagkat alam niya kung ano nasa loob ng tao. So, gumagawa ang ating Panginoon na maraming himala, maraming gumagaling, pero hindi lahat is guaranteed to repent of their sins. And the question is, why does Jesus do that? Number 1, to demonstrate siya ang Mesiyas. Number 2, to show them the kindness of God, kaya kailangan nyo magsisi. Pero hindi nangangahulugan that kapag pinagaling na sila, yun na ho yun. They still need to repent. So I would encourage you, Brother Ray, kung may ganon, I would tell them that I want to pray for you, but I want to give you first the demands of God and the gospel. Yeah. So yun ang pinaka-importante talaga. Hindi yung gumaling ka sa physical, kundi mawala yung galit ng Diyos sa atin through Christ. Okay? Anyone else have any other questions? Brother June? Pastor, kasi may mga pinagaling si Panginoong Jesus na your faith healed you. Pero may sinabi din siya na you're healed. Wala siya sinabing your faith, you're healed. And then, do not sin no more. Baka masama pa mangyari sa'yo. It is connected to sa sinabi niya na nababalik yung pitong spirito. Ang klaseng spirito pa? Sorry? Yung pitong demonyo. Pwede po ba bumalik kanina? Yung ba'y konektado yun? Kasi sabi niya, yung ba'y tinutukoy niya, yung may mga pinagaling niya na sinabi niya na pagkatapos siyang pinagaling sinabi niya na huwag ka na magkasala muli at baka masama pa mangyari sa'yo. Oh, yes. Connected yun, ano? Yung sinabi Connected po yun sa mga 7 spirits? yung sabi niya na pag nakita niya na Yung spirito naglalakad? na babalik sa tatawag pa Yes. Yes, that's a very good point that you made, Brother June. I think yung tinutukoy po ninyo is in Matthew 12. That one is pertaining to the unbelief ng mga Israelita as a whole group. So ngayon, nagbigay po siya ng halimbawa ho, here's your physical condition, you're in unbelief. Here's your spiritual condition. The reason why you're in unbelief dahil you are demonly influenced
or iniimpluwensyahan kayo ng masasamang espiritu. So ngayon, does that apply dun sa lalaki na huwag ka na magkasala? We could say that yung lalaki na binabanggit po doon, na huwag na magkasala, Jesus is warning that man that if you return to whatever your sin is that got you sick in the first place, something more worse ang mangyayari sa iyo. Na hindi po niya sinabi babalik itong sakit sa iyo kagaya noon, but he does say mas malala pa diyan. So I think it's more of a warning. Pero with regard dun sa demon spirits, Brother June, can a person na pinagaling po ng Panginoon who is not saved ma-demon possess? Posible. Pero in what manner and fashion, I don't know. It could be unbelief, it can be violent, it could be someone being made crazy, hindi ko alam. Depende po talaga sa function po ng punishment sa kanya. Yeah. So hopefully that answered your question. May isa pa ako. Yeah, yes, sige po. Okay lang. Yeah, yeah. Yung tanong ni Brother Ray, it is connected dun sa, kasi sabi niya pwede po bakit ipagdasal yung nanlilito. Di ba, kasi nangyari yun nakasulat sa, nung pinagaling ng Panginoon yung paralytic galing sa bubong. Sabi niya yung paniniwala ng mga nagbaba, hindi yung paralitiko, ang nagpagaling sa kanila. Sa kanya. Di ba? That's a common grace ba? Absolutely. It's common grace. Basta masasabi ho natin, all forms of common grace is the kindness and goodness of God na ipinapakita po niya sa lahat ng mga makasalanan na walang kinalaman sa kaligtasan. So that could be a miracle. That could be healing someone of their sicknesses, providing for their needs supernaturally. Pero when we talk about special revelation, yun, or special grace, kung tawagin, that would always involve salvation. So yes, you're absolutely correct. Common grace po yun, or the providence of God na kung tawagin. Yeah. Okay. Anyone else have any other questions this evening, related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Yes, bro. I just want to follow up dun sa tanong ni Brother June. Kasi yung tanong niya, patungkol dun sa pananampalataya ng mga kaibigan na nagbaba. So does that have anything or any sort of effect as to the or it's just, we understand it's common grace ng Diyos, but is there any importance to the faith ng friends na nagbaba? Yeah, kasi if that's what the gospel mentions, that it was their faith, I think that the writer of that gospel put it there under inspiration for a reason. Ngayon, ang tanong is, saan nanggaling yung pananampalataya nila? And according to the overall testimony ng Bagong Tipan, it's quite clear that ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya to believe. Kahit ang mga mananampalataya, kagaya ng mga alagad, they said, Lord, increase our faith. But there's also other instances where masasabi po natin na hindi nabanggit sumampalataya yung tao, pero pinagaling po ng Diyos. One example would be yung mga ilang occurrences in the book of Acts where nadaanan lang ng anino ni Pablo or si Pedro yata ho yun, gumaling na. So wala nabanggit na nanampalataya yung mga tao who are touched by the shadow, pero gumaling. I believe that, again, in the plan and providence of God, yun ang nais niyang gawin. So, whether may kinalaman yung mga tao na yun na nagpababa, I'm sure there is, but ultimately, bumabalik yun sa Diyos. Ultimately, yeah. So, very good question, very good. Pastor, nabanggit nyo sa kasulatan na yun ang nagpapatunay na siyang yung Mesiya, di ba? Na may pinangako ni Kristo sa mga alagad na magpapagaling sila, binihisa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kahit na hindi sila magsalata katulad nun, nadaan na lang ni Pedro, gumaling. Yun yung nagpapatunay na yung pinangako ng Diyos, they gave an authority Absolutely, over yeah. demons. Absolutely, yeah. That's absolutely correct. Anyone else have any other questions? Sisi ba? I just wanna ask, it has nothing to do with our topic today. Nagkakasala ba ako kung nawala na ako ng burden sa isang tao na hindi na siya ipag-pray? Yeah. Well,
I think we have to define the word burden. Burden in the sense of I no longer have compassion for them, or burden in the sense of I don't feel the responsibility anymore to pray for them. Yeah, parang Yeah. ganun. Kasi, parang you've done your part na siguro tinetest din yung long suffering ko, Sure. yung pagiging patience ko Sure. and everything. But then, sometimes pag nagpe-pray ako, I don't feel na to pray for this certain person or people na sabi ko gano'n na nagkakasala ba ako ng gano'n kasi parang I don't wanna force myself kasi obligated lang ako manalangin. Sure. Siyempre mananalangin kaya out of the abundance of your kung ano yung nararamdaman mo. Kasi you speak to the Lord, right? Tinataas mo mga kapatiran and everything. Pero sometimes parang hindi ko madama na ipag-pray ang isang tao o dalawang tao. Sure. Dumarating ako So, ngayon kung nagkakasala po ba kayo doon? kung nagkakasala ako. Well, kasi don't misunderstand me po dito. As much as there are cases where ini-impress sa atin ng banal na Espiritu what to pray for, like Romans 8:26 says and 27. Nevertheless, we also have to examine what the Bible also teaches. Kasi hindi ko po sinasabi about you, but if others rely too much on what they feel, then magiging limited lang po yung mga tao that we pray for. Right? Kasi if today I feel like praying for Joe, but then the next week I don't feel like praying for Joe. So kawawa naman si Joe in some aspect. May mga instances, Pastor, na sometimes nakahiga na ako, Sure. tapos the Lord will remind me, pray for this particular Sure. person. Sure. Wala kang gagawin kundi panalangin Sure. ng tao. Tapos yun nga lang yung talagang, hindi naman ako nag-isolate ng tao. Sure. Pero ayoko rin kasing manalangin na generalize. I pray for the church. Kasi siguro yung ibang tao gano'n, pero ako kasi Yeah. I'm very particular doon sa mga taong pinapanalangin ko hanggat maaari. Yeah. Kasi nakikita, you could discern yung kahinaan ng bawat isa. Sure. I'm not perfect. Sure. But then you could discern kung anong kailangan ng mga kapatid mo sa pananampalataya. So I think what we need to do, Mom, is I'll use myself an example. The reason why I pray for everyone, even in a general case, kasi yun ang inuutos sa atin ng Biblia. I'll give an example. Babasahin ko lang ho ito. Unang Timoteo 2, talatang 1. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. So the context there is ipanalangin ang mga nasa pamahalaan. Why? So that we can live a godly life and that the gospel will not be hindered. Pero yung application po nun sa atin is, we have to pray for everyone, iglesia man o hindi, for the purpose na makilala nila ang Panginoon. Now, another reason why we should also pray generally, and again, you don't have to choose generally or specifically, you have to put them both para mas maganda ho, is found in 1 Peter chapter 5. Babasahin ko lang ho, 1 Peter chapter 5. Here's another reason why we must pray in general. And then you read here, in verse 9. Sabi po dito, patatagin ninyo ang iyong pananampalataya sa Diyos at labanan niyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo, nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. So dahil po nararanasan ng bawat kapatiran yung personal struggles, personal battles, look what Ephesians chapter 6 has to say about praying for everyone. Ephesians chapter 6, and let's read here in verse 18. Sabi po dito, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu, ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. So we could say, kung pagdidikitin po natin yung dalawang klaseng panalangin, I believe that the Lord will put people in our thoughts to pray for. So it only becomes imbalance kung puro specific people lang, pero napapabayaan po natin yung kalahatan. And in one aspect, if we pray only for general,
but sometimes not for specific needs na iniimpress sa atin ng Diyos, nagpapabaya din po tayo. I think the safest way to do it is pagsamahin po yung dalawa. Pray for general, pray for specific according to what God impresses upon our souls. Yeah. So in that way, hindi tayo nagkukulang. Yes po. Saka Pastor, minsan pagka sinisingit natin yung katulad ni Kristo, hindi ang sanli po na aking pinapanalangin, kundi ang mga binigay sa Kanya. So, we have to put in mind na ang ibig sabihin ni Kristo doon, meron siyang nilalayon doon sa mga alagad eh. Pero hindi nangangahulugan na hindi natin dapat ipanalangin yung mga taong wala sa Panginoon. Yes, yeah. So, meron kasi mga Kristiyanong ganyan, na kapag hindi Kristiyano, huwag natin panalangin. But then, malinaw na sinabi doon, lahat. Lahat ng tao, yeah. So, ang purpose doon ay, ang Diyos ay No mahal respect niya for- ang lahat ng tao. Yeah. Gusto niyang ibahagi yung kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, pero hindi siya maramo. Kumbaga hindi siya pihikan, parang ganon. Ang kaligtasan ay pala, pero gusto niyang ipamahagi sa mga tao na hindi niya ipinagdamot yung kaligtasan sa lahat, pero hindi lahat tatanggap. And I also want to add something kasi here's another nuance. Sinabi ho ng ating Panginoon in John 17:9-12. Sabi doon, I do not pray for the world, Yeah. I pray for them. Pero sinasabi ni Pablo, pray for everyone. Yeah. So sino paniniwalaan mo, si Kristo o si Pablo? So what we would say is, none of them is contradictory. Yeah. Yung konteksto po ng John 17 is, Jesus is praying as the high heavenly priest. Yeah. So ano po ang trabaho ng high priest? To pray for the people na ibinigay sa kanyang Diyos. Yeah, that's So wala tayong mababasa sa lumang tipan that the high priest prayed for the Canaanites, the Jebusites, but the Israelites. So yun ang ginagawa ni Kristo. Now in the case of Paul, bakit po niya sinabi, pray for everyone? The context there is, malamang inuusig ang iglesia at that time. Yeah. So, in other passages, such as Romans and 1 Peter 2, hindi sila nagbabayad ng buwis. So ngayon, anong dapat mong gawin? Magbayad kayo ng buwis, and for the problem of persecution, ipanalangin mo yung mga umuusig sa inyo because it fulfills what Jesus says, do not curse those who are against you, but bless and pray Pray for them. for your enemies. So when we take Scripture collectively, nagiging klaro ho sa atin what that means. Paano naman yung sabi, pagpag mo na yung paa mo. You've done your part. Right. Pagpag mo na yung paa mo. So now, what that means, notice how that's no longer about prayer, it's about evangelism. So now in evangelism, if I keep knocking, halimbawa lang, si Brother Ray, katok na sa bahay, Josh, you need to accept the gospel. No, I love the devil. He comes back next week. Josh, you really need to accept the gospel. No, I love the devil to the day that I die. 5 times yun ako pinuntahan. So ngayon, puro ganun ang sagot ko, pwede niya ipagpag yung paa. Pero it doesn't say that he no longer prays for me, but it just says, move forward na. Look for someone else to evangelize to. But here's another nuance. May binabanggit naman po sa 1 John 5, sabi doon, may mga tao na hindi na dapat ipanalangin. So what do you do with that? So the context there is, yung mga taong ito na tinutukoy po niya are those who were once in the church, na tumiwalag, na ay talaga magbago. I pray that you no longer pray for them. So may mga iba-ibang sitwasyon of prayer in the Bible. Depende po talaga sa konteksto. So, ang halimbawa po nun, if Brother Joshua ay titiwalag sa pananampalataya, halimbawa lang ho, ang buong church humabol na sa akin. Pero talagang pinapakita ko ayoko magbago hanggang sa aking kamatayan, then 1 John 5 says, wag mo na ako ipanalangin. So it's case-to-case basis. Okay? There's not one shoe fits all na prayer. Sitwasyon po yan sa bawat sitwasyon. Brother Ray, you had a question? Yes po, Pastor. Ito yung sa ESV version ng Leviticus chapter 20 verse 9, sabi dito, for anyone who curses his father or his mother Be put to shall death. surely be put to death. Yes. Check ko sa NLT, sabi dishonor ang ginamit. So, Mm. why is that? Bakit ang punishment is death? Yeah. Well, una-una, it's a violation of the Ten Commandments. And that's very sacred. And secondly, notice how it's in Leviticus. Leviticus is teaching us the holiness of God. Pangalawa,
it's under a theocratic government. Kapag sinabi theocratic, ang Diyos mismo ang namumuno. Hindi ang gobyerno, kundi ang Diyos mismo. Ngayon, na nasa ilalim na po tayo ng human government, bakit hindi ina-apply yan? Because there's a human government, there's a theocratic government. Under theocratic government, halos lahat ay mauubos dahil sa kasalanan. So, yun ang masasagot ko po dyan. Kaya naman, pagdating sa bagong tipan in Ephesians 6, it's fascinating. Verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is not only right, but it comes with a promise. Ngayon, that's under the new covenant na. Pero nabanggit na po yun in the Old Testament, noon pa man. Pero in the context of Leviticus 20, kapag ang Diyos ang nag-utos na patayin, He means what He says. At may karapatan po siya. Kasi Diyos po siya eh. Yeah. So, hindi lang po mga bata, pati na rin ang mga nangangalunya, mga bakla, nakalimutan, yung mga naglapastangan sa pangalan ng Diyos, pinapatay sila. You see that in chapter 19, chapter 20 of Leviticus. So the point there is, God is holy. I can't have sin in my presence. Yun po ang ano nun. Any last questions? Yes po, ma. Pastor, kung may hihingi ba sa akin ng panalangin, kaya hindi ko tatanggihan yun, ipapanalangin ko siya o... Depende po kung ano yung panalangin. Halimbawa, Mama Tess, panalangin nyo man po yung Lotto 649 ko. So no, right? Pero kung yung panalangin po, and I think I know what you mean, is meron pong kamag-anak o merong asawa o may kaibigan na hindi ligtas. Can you pray for that person? The answer is yes. No questions asked. Sorry? Hindi tatanggihan. We shouldn't. Pero mas maganda ho siguro na ilinaw in detail kung sino itong taong ito kasi kagaya po na nabanggit ko po kanina, may mga iba't ibang sitwasyon where we shouldn't. So kung yung sinasabi nyo ho sa akin is, pwede ba natin ipanalangin itong dating kapatiran na ilang beses na nating kinausap na manumbalik kay Kristo pero ayaw? Well, sabi ng 1 John 5, no. So depende po depende. Okay? Alright, so bago ho tayo magtapos, any last questions? Brother June? Tungkol po sa mga napag-usapan ngayon lang. Kasi si Paul may sinabi direkta eh. Pinubaya ko si Alexander kay Satanas. Gano'n. So, What does that mean? it means that's it. Gano'n. It depends. Kasi in 1 Corinthians 5, there was a man who fornicated with his father's wife na sinabi, bring him to Satan, deliver him to Satan. Now, ang ibig sabihin na I have given them to Satan does not literally mean na dinala mo itong taong ito at dinala mo kay Satanas. Physically. Satan is a spirit, right? Ang ibig sabihin po nun is, ipinaubaya ko na sa paghatol ng Diyos sa pamagitan ni Satanas na siya ay parusahan. That could be through sickness, that could be through great depression, sorrow, dahil inaani po niya yung pagkakasala niya eh. Pero it's interesting dahil when you get to 2 Corinthians 2, ang sabi ho doon, may isang lalaki na punong-puno ng kalungkutan, ibalik mo na siya sa iglesia. So in that context, yung lalaking na nakikiapid in 1 Corinthians 5, if this is the right guy, na pinalabas into the hands of Satan or the realm of Satan, which is the world, cut off from the church, pinarusahan po siya through loneliness, maari, great pain, we don't know. So hinayaan ng Diyos po yun para maligtas siya o manumbalik sa Diyos. Yeah. So in that sense, when you say, I gave him over to Satan, depende sa konteksto, you kick him out of the church into the realm of Satan, or pinaubaya ko na ang Diyos ang humato sa kanya through Satan by punishing him for his sins. So, depende po talaga. Okay? Alright, so tayo na po ay magbigay na ng doxology sa ating Panginoon.